deployment ng ilang rescuers ililipat sa Northern Luzon habang tinutulungan ang Visayas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report! Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat na sa Northern Luzon ang ilang mga tauhang kasalukuyang rumiresponde sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Visayas para paghandaan ang pananalasa ng paparating na Super Typhoon Uwan. Ayon sa Pangulo na pag-usapan nila sa situation briefing ng Office of the Civil Defense ang hamon sa deployment ng mga tauhan, lalo't karamihan sa mga first responders ay nakatutok ngayon sa relief operation sa Visayas. Inaalam na kung sino sa mga tauhan na maaaring pumalas sa Visayas upang agad na maipadala sa mga lalawigang inaasang tatamaan ng uwan, partikular sa Cagayan at Carating probinsya. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung tao na, yung lahat ng personnel natin nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds, siguro by Sunday morning. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi iwan ang pamahalaan ng Cebu at iba pang sinalanta ng Tino hanggat hindi tuluyang naibabalik sa normal ang sitwasyon. Sabayaan niyang pinaghahandaan ang panibagong bagyong mas malakas pa kay Tino habang tinutulungan ang Visayas. Yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na, the same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang tatama ang Bagyong Uwan sa mga susunod na araw at posible anyang itaas sa kategoryang Super Typhoon kaya't naka-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanda. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.